I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Siguro naman kilala nyo ito si Mary Jane Veloso mga kababayan, na kung saan ay matagal itong nakulong sa ibang bansa, dahil dito sa dinala niyang kontrabando nahuli, di ba? Nahuli siya sa airport mismo. Well, anyway, so dahil nangyari 'yun sa kanya nung panahon na 'yun, muntikan na mabita ito. Pero dahil sa pagpupursige ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang term, sa kanyang admin, ay nailigtas po ito sa kamatayan. So, sa madaling salita, in short, nandito po siya sa Pilipinas na ipauwi yan. So, ngayon, nasa correctional yata, sa kulungan. Of course. So, sabi po ni Sara Ilago ng Gabriela Partilis, nanawagan po siya na mabigyan po siya ng kalayaan. For me naman, my own lang naman kumbaga, ito opinion ko lang or thinking ko lamang. Alam nyo, time will come, maipalaya naman yan Pero wag natin masyadong pangunahan ang pamahalaan kasi may proseso po yan sa bawat bagay sa mundo. Like for example, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa mundong ito, may dahilan po yan sa mga ibang kaparaan. Tulad niyan, kung bakit still nasa correctional pa rin si Mary Jane Veloso nakakulong. So ibig sabihin yun mga kababayan, may reason ang pamahalaan kung bakit. So sa akin lang hindi ko pwedeng pangunahan ano man po ang magiging desisyon ng pamahalaan kasi may talagang sapat na kadahilanan kung bakit until now nakakulong po siya. So in process, I think yan ang sa tingin ko. Kaya sabi ko nga, hindi naman pwede pangunahan ang pamahalaan porke nanawagan ka tapos pakawalan mo kaagad. Hindi po yun. May proseso nga talaga dyan mayroong dahilan yan kung bakit. So abangan na lang po natin ang pagpapalaya sa kanya, di ba? Sa susunod na mga buwan or hindi natin alam guys, who knows. Ang pamahalaan lang ang nakakaalam yan, mga kababayan. So, sabi ni Sara Ilago dito, hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos. Today is December 15, 2025. Kilala niyo naman siguro si Mary Jane Veloso, Matagal na po nakakulong yan sa ibang bansa dahil po nga dun sa nahulihan siya ng kontrabando, napakabigat yun. So, ilang taon din ang binuno niya sa bansang yun. So dahil dito mga babayan, nanawagan si Sara Ilago. Sabi dito mga besa ng Abanti, today is December 15, 2025. Abanti TNT, sabi niya Gabriela Sulun, ibinuhay ang panawagan na palayain si Mary Jane Veloso. Agay, sabi dito mga kababayan, shout out sa mga Marcos loyalist supporters and Filipinos OFW. Ayun. Nagaya ng resolusyon si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party Representative Sara Jane Ilago upang manawagan na bigyan ng clemency si Mary Jane Veloso. Baka maraming nagtataka bakit si Sara Ilago ay nagiging kumbaga active na naman ngayon sa Kongreso, Kasi lumaban ito nung last election, natalo sila. So, dahil po sa kadahilanan kung bakit nakaupo sila ngayon sa Kongreso ay ipinalit ito sa Duterte Youth Party List kay Cardenia ba yun? Kasi lumabag sila sa mga patakaran o rules. Ayan, siya po ang kapalit, ang Gabriela. Wow! So, sabi dito mga kababayan, sa House Resolution 583, sinabi ni Ilago na si Veloso ay biktima ng human trafficking at ang patuloy umano nitong pagkakulong ay maituturing na grave injustice.
Alam niyo mga kababayan, hindi mo po pwedeng pangunahin ang desisyon ng pamahalaan sapagkat lahat po ng ganyang sitwasyon tulad ni Meridian Biluso may proseso na tinatawag. May dahilan po pa yan. So I think only the government will decide if, 'di ba, na mapalaya siya anytime from now, no? Dahil mayroon sigurong inaasikaso na mga kasunduan, hindi natin alam mga kababayan. And this is my ano lang naman, may thinking lamang, no? Hindi natin pwedeng pangunahan ang pamahalaan. Kasi ito si Meridian Biluso, we all know naman ang kanyang naging sitwasyon, binuno niya yun sa mahabang taon, mga kababayan. Itong pagkakulong niya sa ibang bansa dahil nga sa kontrabando na huli sa kanya. Pero for me, hindi ko naman siguro masasabi na biktima siya ng human trafficking because in the first place, alam na alam mo kung ano ang laman ng luggage mo, right? 'Di ba? Mga kababayan, alam na alam mo 'yun. So I think kumbaga nakipagkasundo siguro sa pinaka mastermind na akala niya hindi siya masita. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya kasalanan. No, may pagkakasala din siya doon. 'Yun ang katotohanan. But because of money, kaya siguro ganon. Ito, in my own opinion lang naman, itong thinking ko lamang mga kababayan, no? 15 taon na ang lumipas, ngunit nananatiling nakapiit si Meridian, isang malinaw na biktima ng trafficking habang patuloy na ipinagkakait sa kanya ang hostesa. Sabi ni Ilago, no? Maling-mali ka. Hindi ba Jorge Marcos ang nakaupo? Yan ang sasabihin mo. We all know. Anti-Marcos ito. Mga taga-bundok. 'Di ba? So hindi pinagkikiit dahil kung pinagkakait sa kanya ang hostesya, patay na sana siya ngayon. We all know rin naman na yan po ay nasa death row si Meridian. Pero dahil kay Pangulong Marcos Jr. na ligtas siya sa bitay ng kamatayan nung panahon ni Digong, wala siyang nagawa. Si Digong wala siyang nagawa. Bagkus sinabi niya, bahala na yung bansa na yun kung bibitayin siya. Biro nyo? Pero dahil may concern ng Pangulong Marcos Jr. kay Meridian Biluso, na iligtas niya ito. So that's why, napauwi siya sa Pilipinas at ngayon, nasa correctional siya. Yan po ang katotohanan, di ba? Kung mayroon kayong dagdag dyan, na komento, ilagay nyo sa comment section mga kababayan. Ito, in-short lang natin, parang sinasamari lang baga natin. Because nasubaybayin po natin, no? So, nasa correctional siya ngayon, correct me if I'm wrong, hindi pa naman nakalaya yan dahil sabi ko nga may proseso na tinatawag dyan ay ginagawa. Hindi naman pwede na pangunahan mo ang pamahalaan porque manawagan ka na ipalayain mo ora mismo, no? Hindi. Proseso lagi ang mayroon dyan sa mga ganyang sitwasyon. Sa mga ganyan sitwasyon mga kababayan, proseso po yan. Hindi mo pwede pangunahan ng pamahalaan. Maghintay ka kung kailan yan po ay kung kailan siya po palayain. Ganun lang po yun. Batas is batas, no? Panahon na para tuldukan ang paghihirap ni Meridian Biluso. Patuloy na manindigan ang kababaihan laban sa human trafficking at sa patakaran. Nagtutulak sa mga Pilipino na isugal ang kanilang buhay sa ibang bayong dagat. Dagdag pa nito. Yes, we are understand naman yan. 'Di ba? Understand naman talaga yan yung nagsasapalaran ka sa ibang bansa dahil sa pamilya. Ngunit kung ikaw po ay nagpadala at nasilaw sa malaking pera para madala mo na lang ang isang bagay pero hindi mo alam ang maaring kahinatnan nito. Di ba? Kaya minsan sa ating kapwa Pilipino, huwag kayo masilaw sa malalaking pera kung pinapapasukan nyo ang masamang gawain. Ay nako, wala pong magandang idudulot po yan, mga kababayan. Sabi po dito mga besya, ayan, sinabi ni Ilago na ang pagbibigay ng clemency ay nasa kapangyarihan ng Pangulo. Kaya nga wag natin pangunahin ang Pangulo because the President no. Di ba? At hindi paglabang sa kasunduan ng Pilipinas as Indonesia kaugnay ng paglilipat ng preso. We don't know guys kung ano ang napagkasunduan, bulol,
na pagkasunduan ng Indonesia at ang Pilipinas nung panahon na yan, 'di ba? So, sabi ko nga, hayaan natin ang pamahalaan na magdesisyon. Hindi natin alam ang totoong istorya o anong kabuuan, ano ang napagsunduan. Well, hayaan natin ang Pangulo na mag-decide. Time will come for sure. Kasi, sabi nga natin, proseso po yan, mga kababayan. Hindi na, malay mo, di ba? Hindi natin alam. Baka, anytime from now, magugulat na lang tayo, kaya abangan po natin yan. Ang pagbibigay ng clemency ay hindi pagbaliwala sa batas. No, mali ka doon. Presidente ng Pilipinas yun. Alam niya kung anong tama at mali. Kaya hindi mo pwedeng pangunahin. We all know naman ito si mga Ilago, yung Gabriela, anti-Marcos pa yan. Hindi mo pwede pangunahan ng desisyon ng Pangulo. He is the President. Di ba? Siya po ang may karapatan na magdesisyon kung naaayon po sa batas. Isa itong mga taong hakbang na malinaw na kinikilala ng ating saligang batas. May kapangyarihan at may pananagutan ay sus, utot mo. Si President, pananagutan. Anong pananagutan? Gonggong. Panagutan si President Marcos Jr. na itama ang isang malinaw na inhustisya, paliwanag ng Lidi Solon. Ano yun? Kung 15 years pa, di sa panahon ni, yan, di ba? Sa panahon ni Panot pa yan. Bakit hindi ganawa ng Panot ng paraan? Di ba? Nanawagan lang siya. Pero hindi niya finus, di ba? Hindi niya pinufus na talagang mabigyan ng kaligtasan ito si Mary Jane. 'Di ba? Na-postpone yung kanyang pagbitay nung panahon ni Panot hanggang naabutan na ng Duterte administration. Ang sabi ng Indonesian country na ibibitayin si Mary Jane. Anong sinabi ni Digong? Pinagkatiwala niya na sa Indonesia na bahala na bitayin si Mary Jane. Hanggat naudlot, naabutan ng Marcos administration, hanggang nakipag-coordinate, nakipag-negotiate ang Pilipinas sa Indonesia. Nagulat po ang lahat, di ba? Bigla siyang pinalaya. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila ng panahon na yan. Kaya, hayaan natin ang Pangulo magdesisyon. Huwag natin pangunahan. Pangulo ng bansa. Alam niya kung anong mali at tama. Kasi si Pangulong Marcos Jr., we all know naman, dumidepende siya kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Yun po ang katotohanan eh. Pangunahan niyo pa ang Pangulo. Nako. Sabi pa dito, sinabi ni Ilago na ipinapakita ng kaso ni Veloso ang pagiging vulnerable ng mga migranteng kababayan. Marami sa kanila ay napilitang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kahirapan, kawalan ng mapapasukan, trabaho, maliit na sahod sa bansa. Hindi mo pwede isisi kay Pangulong Marcos Jr. Hindi mo pwedeng sisiyan. Pang 17 president siya ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ang problema ng bansa sa kahirapan, dekada na. Pero anong ginawa ng mga past administration? Mayroon ba? Gumawa ba sila ng paraan para maibsan ang kahirapan sa Pilipinas? Wala. As in, wala. Kaya maraming mga Pilipino na pumupunta sa ibang bansa na nag-OFW. Di ba? Wala silang nagawa sa Pilipinas as in. Mula 1986, nga. Yun. Totoo yun. Nga, wala na as in. Mabuti ngayon, kahit papano. Kung hindi siya ang naging Pangulo ngayon, si PBBM, ewan ko na lang sa presyo ng bigas. Baka umaabot ba ng 70 pa yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, kahit papano, gumaganda ang bansa. Ang ekonomiya ng bansa, lumalaban tayo. Ano ba naman ang 6 years ng Pangulo? Kaya niya ba? Gawin number 1 ang bansang Pilipinas kung 6 years lang? Of course not. Natural. Why hindi natin bibigyan ng 20 years para makita natin ang resulta sa kanyang pamumuno? 6 years, napaka-iksi lang. Ganun pa man, sa loob ng 6 na taon, tingnan nyo naman, ano nangyari sa mga magsasaka? Ang galing. Ang daming tulong. Ang dami as in. Ang nagkritiko lang, ang hindi lang masaya, yung mga anti-Marcos na tulad nyo. Yun lang yun. Pero kami, satisfied kami. Kayo, yung mga poon nyo, nagagawa ba nila na pangunahan yung job fair? Sa mga lugar, ang pamahalaan na mismo ang naghatid ng job fair sa mga bawat region? Nagawa ba ng mga poon nyo? Hindi.
nga. As in, wala. Oh, di ba? Alam mo, yung Pilipinas panahon ni Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos Sr., napakaganda. Kasi yung mga legislator, yung mga katulad ng Congress, Senado, yung Congress, lalo ng Congress, congressman lang, walang mga party list. Kasi dagdag pasakit lang yan sa gobyerno eh. Dagdag pasahod yan, ang daming binabayaran eh. O ngayon, dumating si Cory Aquino. Nagsilipa ng mga party list. Ayun, nangunguna yata ngayon sa mga flood control scam, sa mga issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Karamihan doon, party list. You see? Correct me if I'm wrong. Hindi hiwalay ang kaso ni Mary Jane sa mas malawak na problema ng sapilitang pangingibang bansa. Dahil sa kahirapan hanggat nandyan ang patakaran ng gobyerno na umaasa sa murang lakas paggawa at remittances imbes na lumikha ng disenteng trabaho dito sa bansa, patuloy na malalagay sa peligro ang ating mga kababaihang manggagawa. Dagdag ni Ilago. Sinong sisihin mo? Ilago. Sinong sisihin mo? Sisihin nyo yung sarili nyo, puro kay rally. Di ba? Puro kay rally kontra. Kahit maganda ang ginagawa ng Pangulo, mali pa rin sa pagmumukha nyo. Di ba? Sinong sisihin mo? Si PBBM na tinambak sa kanya lahat ng problema sa mundo? Ay, sa Pilipinas pala. Anong ginagawa niya? Wala bang ginagawa ang Pangulo? Baka mapahiya naman kayo. Pag iniisa-isa natin dito, sangkaterba, hindi mo na kailangan isa-isahin ang mga nagawa ng Pangulo kasi very obvious lang, nakapublic lahat yan. Sa magsasanga, napabayaan nila eh. So, kayo naman, tingnan nyo yung presyo ng bigas ngayon. Okay naman eh. Tapos sabi nyo, kasi malang bilihin ngayon. What? Hindi nyo ba napapansin? Every Christmas season, tumataas na bahagya ang bilihin. Yun. Very common na lang talaga yan. Every Christmas season, tumataas talaga. Kasi para kumita din sila. Pero marami nag-iiri. Ganun lang yung kasimple, guys. Hindi nyo pwedeng isisi kay Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng problema. Sisihin nyo sa mga nakaraan. Wala naman sila nagawa sa bansa. Hindi naman umasinso ang bansa. Kailan ba umasinso ang Pilipinas? Tanong ko, kailan ba umasinso ang Pilipinas? Sige nga. Kailan ba? Wala. Tingnan nyo sa panahon ni Digong, ang dami pang Pilipinong namatay. Yan. See? Nabudol ang mamayang Pilipino. At least, ngayon, si PBBM naging Pangulo, daming nangyayari. Lalo nito sa flood control issue, dekada na nagnanakaw ang mga ibang politician. I'm not saying all. Di ba? Totoo yun. Yun dapat ang panawagan nyo. Hindi yung manawagan kayo na para palayain si Mary Jane. Maghintay ka. Darating din dyan. Huwag mo pangunahan ng Pangulo, no? So, yun mga bes. Parang weird talaga, nakaloka. But anyway, maraming salamat sa inyong watching, guys. Thank you for always supporting me. Don't forget to like, hit the button bell. And of course, and see you again on my next upload video. Bye and bagus. God bless Philippines. There's more.